Dominant Protector. Credit to the author. 1371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matanda, may problema ba sa iyo? Bakit ka tumatawa sa harap ng bahay namin? Scram kung walang pasok dito. Bodyguard ako ng bahay na ito, no strangers allowed. Sabi ni Galton sabay tingin sa tulala na natatawa sa wala. Anak, ako si Woody. Di ba sabi mo papatayin mo ako sa isang hampas lang? Nagsimula na namang tumawa ng malakas si Woody, na para bang narinig niya ang pinakamalaking biro kailanman. Haw. Walang alam na bata. Ikaw si Woody. Natigilan si Galton, hindi inaasahan na ang tanga na ito ang kausap ni Chester. Ako ito. Pagmamalaki ni Woody. Siya si Woody. Bakit parang ang tanga niya may mali ba sa kanya? Sinabi ni Galton pagkatapos bumaling kay Chester, mayroon bang isang uri ng pagkakamali? Boss, sa tingin ko siya iyon. Sabi ni Watt Ian sabay tingin, hindi niya alam kung ano ang itsura ng lalaki sa personal, pero kilala niya lahat ng taong nasa likod niya. Sa lahat ng naroroon, malamang na ito ang lalaki. Sige, ikaw yata si Woody noon. Matanda, bakit ka nandito? Balita ko pupunta ka sa amo ko para guluhin siya. Kung ganoon, kailangan kitang patayin sa isang hampas. Sabi ni Galton habang nakatingin sa kanya. Haw. Nagsimula na namang tumawa ng malakas si Woody, tumawa ng napakasaya, lumingon siya sa lahat ng nasa likuran niya, tuwang-tuwa ang mukha niya, narinig niyo lahat yan. Gusto niya akong patayin ng isang hampas lang, nakakatuwa ba? Haw. Tumawa din ng malakas si June, idiot ang lalaking iyon, pinapatay ang walang talo na elder sa isang hampas lang. Walang magagawa ang 100 hit, mamamatay ka lang sa pagod. Ha. Tumanggaw si Woody, nasiyahan matapos marinig ang pagtunog ni June. Chester, anong problema mo? Bakit ka kakampi ni Terrence? Naiisip mo bang labanan sina House Turner, House Pitts, at House Hale? Itinuro ni Winston si Chester, tumatahol. Kaalyado sila ni House Wu, ngunit itong si Chester ay pumunta sa panig ng kalaban ng walang dahilan. Si Terrence na ang big boss ko ngayon, natural na kakampi ko siya. Sinabi ni Chester na parang isang simpleng katotohanan, ang mga taong mayroon ka, House Turner, ay masyadong mahina sa harap ng aking amo, pabayaan ang aking malaking amo. Matututo ako ng kung fu mula sa kanya at magiging malakas. Chester, naisip mo na ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Galit na galit si Winston sa kahihiyan, kailangan mong maunawaan na ang pakikipaglaban kay House Turner ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa House Pitts. Sino ka ba, anak ka ba ng matandang B*H na yan? Manahimik ka muna, baka mamaya mamatay ka rin. At kayong lahat, manahimik kayong lahat. Naiinis na si Galton, itong si Chester ay hindi malakas o ano paman, pero loyal siya, tinatawag siyang boss bago pa man lang siya magturo ng kahit ano. Ang kanyang loyalty from the get-go ay nagbigay sa kanya ng magandang impression sa kanya. Si Chester ay maaaring isang mapagmataas na tao, ngunit siya ay talagang hindi isang ganap na tulala, alam niya kung ano ang nangyayari. Sa mundo ng Woolen, ang pagbabalik sa iyong karangalan at salita ang isa sa pinakamalaking bagay na iniiwasan nila. Dati siyang nakikipag-inuman sa magkapatid na Turner noon, ngunit ngayon ay tinawag niyang boss si Galton, iba ang mga bagay. At kaya, dahil pinili ni Chester na sundan si Galton, kailangan niyang maglakad sa buong daan. Siyempre, naisip din niya na siguradong mananalo si Galton, di ba sabi nung guy na mananalo siya. Siya bago ang klase sa Earth ay hindi matigas sa lahat. Nagsimulang tumawa si Irving, sino ka ba? Kahit si Terrence ay hindi naglakas loob na magsabi ng malalaking salita ng ganyan, tagasunod ka lang niya, at napakayabang mo. Hindi mo ba alam na madaling masaktan ang mga bastos? Naku, alam ko na, masyado kang maangas, kaya pala nasira ang mga paa mo ni Shield bro. Sabi ni Yasi habang nakaawang nakatingin kay Irving. Nag-walkout na rin sina Yasi at Cheryl, narinig nila ang lahat ng kaguluhan mula sa loob. Ano ang ginagawa ng lahat ng mga taong ito dito? Yasi, huwag kang masyadong maangas, iuuwi ka ni June para paglaruan mamaya. Sabi ni Irving na may masamang tingin sa kanya.
Naku, imposible iyon, casual na sabi ni Yasi, kung ako ay paglaruan, ito ay kay Shield bro. Kung tungkol sa June na iyon o kung ano paman, maiihi siya sa kanyang pantalon pagkatapos mapatay si Woody. Bullshit, walang kwentang kalokohan. Hindi naniniwala si Irving na ang isang tagasunod lamang ni Terrence ay makakalaban kay Woody. Ngunit, wala ba dito si Terrence? Ang mga salita ni Propeta Yasi ay palaging tumpak, manood ka na lang, sabi ni Yasi na may hitsura ng paghamak, na para bang si Irving ay isang ignorante na tao. Anong nangyayari? Ikinaway ni Cheryl ang kanyang kamay, sinabihan si Yasi na huminto muna habang nakatingin kay Galton. Nandito ang Woody guy na ito para manggulo kay boss, papatayin ko lang siya, tinuro siya ni Galton. Nandito ka para manggulo kay Terrence. Nakakunot ang noo ni Cheryl habang nakatingin sa lalaki. Hindi lang ako nandito para patayin si Terrence, nandito ako para kunin kayong dalawang babae. Binayaran ako ni Hal Sawyer ng 10 milyon para ibalik ka para paglaruan nila. Sabi ni Woody na parang wala namang masama doon. Ikaw. Gustong itanong ni Cheryl kung ano ang naging sanhi nito, ngunit lumabas lang ang lalaking ito at nagsabi ng isang bagay na napakawalandiya. Ngayon siya ay galit, Galton, patayin mo siya pagkatapos Yasi, bumalik tayo. Walang silbi, pagkatapos kong alagaan si Terrence at ang mayabang na batang ito, ilalayo kita. Dahil doon ay bumaling si Woody kay Galton, nasaan si Terrence? Sabihin mo sa kanya na lumabas at mamatay, ang sampay na pagong. Hinahayaan ng isang hanggal na tagasunod na hamarang para sa kanya ng ganito. Sa pananaw ni Woody, si Galton ay isang tulala, sinasabi niya na gusto niyang pumatay sa isang hit, ngunit hindi ba niya alam ang tungkol sa kanyang proteksyon sa Golden Clock? Akala niya malaking bagay ang pagpatay sa dalawang housemates mistakes. Wala si boss, inatasan niya akong protektahan sina Cheryl at Yasi. Kung nandito ka para kunin sila, wala akong choice kundi patayin ka. Seryosong sinabi ni Galton, matanda, gusto mo ba talagang mamatay? Wow, ignorante kang bata. Marami na akong narinig na mga bastos na salita sa buhay ko, pero para sa isang napakayabang para sabihing papatayin niya ako sa isang hampas, ikaw lang. Tumawa ng malakas si Woody, namulat talaga ako ngayon, kaya ganito ang itsura ng tanga. Kung ganoon, tatayo ako dito at hahayaan mo akong suntukin, tingnan natin kung kaya mo akong patayin sa isang hampas. 1372. Sige, tumango si Galton. Siya ay nanliligaw at nag-aaksaya ng oras upang ilihis ang atensyon ni Woody para mapatay niya ito sa isang hampas, ngunit hindi niya akalain na bibigyan siya ng pagkakataon ng lalaki sa kanyang sarili, nakaramdam siya ng kasiyahan tungkol dito. Napangiti si Woody na matikas na tinatapik ang kanyang dibdib habang nakatayo sa bakuran, halika, hampasin mo ako. Hahayaan kitang tamaan ako, tingnan kung may gagawin ito. Ignorante na bata, hindi mo ba narinig ang Golden Clock Protection Technique dati? Hindi ko pa, matapat na sabi ni Galton, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ngunit mukhang mahirap, kahit na malamang na mapatay pa rin kita. Ang mga salita ni Galton ay nagpatawa sa lahat ng naruroon. Lalo na sina June at Irving. Si June ay hindi mula sa isang marangal na bahay, kaya wala siyang noble house rule sa kanya at wala siyang pakialam, habang si Irving ay mula sa isang tagong bahay, at natural na wala siyang pakialam. Ang magkapatid na Turner, na maingat sa presensya ni Sean at Irving, ay hindi masyadong tumawa. Si Sean ay isang taong may kontrol sa kanyang katawan, siya ay dumating upang suportahan si Woody, ngunit hindi siya isa upang isuot ang kanyang emosyon sa kanyang mukha. Dagdag pa, alam niya na ang dalawang practitioner mula sa House Pits, habang hindi mga nangungunang baitang, ay madaling namatay sa tagasunod ni Terrence. Isang bagay ang ibig sabihin nito, ang pagkamatay ni Uncle Pete sa simula ay hindi nagkataon. Kahit na hindi nagmaneho si Harleen at nasagasaan siya, hindi pa rin siya mabubuhay ng matagal. Dahil ang dalawang batang ito ay napakalakas, saan sila nanggaling. Galing ba talaga sila sa ilang sinaunang sekta o bahay? Kahit si Sean na may mataas na posisyon ay hindi pa nakakarinig tungkol sa 2 taong ito, hindi naman sila basta-basta nakalabas sa hangin, di ba? Kaya naman, bago pa niya matiyak iyon, hindi muna siya magpapakita ng kanyang ugali. Kung kahit si Woody ay hindi nagawang labanan ang taong ito, kailangan niyang tiisin ito at bumalik sa House Pits para planuhin ang susunod na hakbang.
Kung sila Terence at Galten ay talagang mula sa taas, ang pakikipaglaban sa House Pits ay magiging napakadali para sa kanila. Sa mata ng mga sinaunang sekta at pamilya, ang mga nakatagong bahay ay hindi gaanong. Mayroon silang Sky Class Fighters, pagkatapos ng lahat. Sige, hahayaan kitang matamaan kung hindi mo ako mapapatay, papatayin ko ang buong pamilya mo. Tumingin siya kay Galten ng mapanokso. Ang kamangmangan ay talagang isang kaligayahan, hindi ba? Napaka-ignorant ng taong ito na hindi niya alam na takot sa kanyang Golden Clock Protection. Sa di kalayuan, isang itim na anino ang nagmamadaling tumawag sa telepono. Elderly, ako ay 13 na ni Anino, umalis na si Woody sa bundok, at ilang araw na akong nagbabantay dito nang walang palatandaan ni Terence, tila umalis siya saglit sa bahay, nag-iiwan lamang ng isang tagasunod dito upang protektahan ang banibin. Nasa pintuan na nila si Woody, sinasabing kukunin niya si Miss. Nagmamadali ang boses niya. Ano? Nandyan na si Woody. Maliwanag na nagulat si Elderly, hindi niya akalain na isang araw lang ang aabutin niya para umalis sa bundok. Noong una, pinaplano niyang gamitin ang grupo ng Anino upang ipaalam kay Terence na maghanda at marahil ay magtago saglit, ngunit wala na silang oras. Ano ang gagawin natin ngayon? Humihiling ng backup ang mga Anino. Sabi ni Shadow 13, malapit nang mag-away ang dalawang panig ngayon, ngunit sa mga sinasabi ni Woody, malamang na magiging maayos ang munting Miss sa ngayon. Bagamat iuuwi na siya ni June, magkakaroon pa rin ng ilang oras para iligtas siya. Pakiramdam ni Elderly ay nagmamadali, ngunit wala siyang magagawa. Sa mga taong ito, ang kanyang autoridad sa Dark Palace Sect ay humihina at humihina, na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng Grand Elder. Ang Shadow Group lang ang kaya niyang kontrolin, pero yung mga scouting at hiding type lang, hindi yung mga attack type. Pero maliban sa mga lalaking ito, wala siyang ibang maipapadala. Iuulat ko ito sa Grand Elder. Sabi ni Elderly, pansinin mo ako at aabisuhan ako kapag may nangyari. Oo. Sabi ng Anino. Pagkabitin, mabilis na tinungo ni Elderly ang tirahan ng Grand Elder. Ano ang problema, Elderly? Sabi ng Grand Elder habang nakatingin sa lalaking nakasalampak, nakasimangot. Hindi ka na bata, ano ang nagmamadali sa iyo? Grand Elder, ang maliit na Miss ay nasa panganib, humihiling ako ng backup na ipadala. Si Elderly ay isang elder ng Dark Place Sect, kaya natural na pinayagan siya sa tirahan ng Grand Elder, ngunit ang Grand Elder ay talagang naiinip na sa kanya. Sa tuwing darating siya, ito ay tungkol lamang kay Cheryl. Panganib. Ano ang kinalaman nito sa iyo, o sa amin ng Dark Palace Sect? Tanong ng Grand Elder. Grand Elder, iyon pa rin ang dugo ng Miss. Sa kanyang katawan, maaaring may dugo ng Dark Phoenix, baka siya pa ang maging susunod na Sect Master ng ating sekta. Sabi ni Elderly, ang mga taong may dugong Dark Phoenix sa kanila ang pinakamalamang na pumasok sa Sky Class, noon, sa lahat ng mga taon na iyon, ang... Tama na. Nasabi mo na ito ng 100 beses. Ang anak ni One at ng isang karaniwang tao ay hindi magkakaroon ng dugong Dark Phoenix, at kahit na mayroon siya, hindi ito magiging dalisay. Mahirap para sa kanya na magkaroon ng tagumpay sa daan ng pagsasanay. Malamang na kailangan ko siyang bigyan ng body cleansing elixir. Sinabi ng Grand Elder na may naiinip na kaway, kung makakakuha ka ng isang tableta ng body cleansing, papayag akong ibalik ang bastard. One or Megan. Sa mga salitang iyon, mapait na ngumiti si Elderly. Ang tableta na ito ay isang tableta ng mga Diyos, isang napakabihirang pambihira. Ang Sky Elixir Sect Treasury ay mayroon lamang isang tableta doon, hindi nila ito ibibigay sa kanya, lalo pa ang katotohanan na sila ay magkasalungat sa kanilang sekta. Kahit na hindi iyon ang kaso, noon, kahit na talagang pinakasalan ng master ng Sky Elixir Sect si One hindi niya gagamitin ang tableta sa isang bata na ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na paggamit ng body cleansing elixir ay upang ang isa ay makapaghabol ng mas mataas na taas pagkatapos maabot ang Sky Class. Ang pagsasabi na ang tableta ay nagkakahalaga ng mga lungsod ay isang maliit na pahayag. Ang mga salita ng Grand Elder ay ganap na nagpatahimik sa anumang sasabihin ni Elderly, ito ay isang imposibleng kahilingan. Pero, mas maganda na may chance, di ba? Maingat niyang sabi.
Na-check ko na noon, kung talagang may talent siya, hindi ko na kailangan mong sabihin sa akin ito. Mahinang sinabi ng Grand Elder, sige, tapos na tayo dito, dismiss ka na. Grand Elder, mangyaring muling isaalang-alang. Ayaw pang sumuko ni Elderly, Grand Elder, manunood ka ba talaga habang ang maliit na miss ay nadungisan ng masasamang tao? She wouldn't die from that anyway, she's just a commoner. Why would I care? Naiinip na ang Grand Elder, kailangan kong mag-practice ngayon. 1373. I'll take my leave then. Bumantong hininga si Elderly, naglakad palabas ng tirahan ng Grand Elder, nagdadalawang isip sa kanyang puso kung dapat ba niyang sabihin kay Miss ang tungkol dito. Kung sinabi niya kay Miss, baka malungkot siya na gagawa siya ng isang bagay na marahas, ngunit kung hindi niya sasabihin sa kanya, at malalaman niya ang katotohanan, kapuputin siya nito. Hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Terence, nabigo ka sa trabaho mo bilang bodyguard, umalis ka sa ganitong oras. Kung may mangyari kay Miss, hindi kita mapapatawad. Kinagat ni Elderly ang kanyang mga ngipin, nagmumura sa sarili, papalapit na ang mga araw sa Sky Class Meeting, at kapag umalis ang Grand Elder sa Dark Palace Sect para sa meeting, bababa ako at papatayin kayong lahat. House York, House Turner, The Golden Clock Sect, Hidden House Pitts, Hale. Tatapusin ko kayong lahat. Nagpatuloy ang tensyon sa harap ng pintuan ni Cheryl. So sasampalin kita. Sabi ni Galten habang nakatingin sa lalaki na nagbubuga ng dibdib sa harap niya. Sige. Si Woody ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Kahit na ang pinakamahuhusay na lalaki sa isang tagong bahay ay hindi maglalakas loob na sabihin na kaya nilang patayin siya sa isang hampas, ngunit ang taong ito ay napakawalang alam na bata. Dapat lang na pumunta siya at tanungin sila kung kaya ba nila siyang sakta ng isang kamao. Imposibleng mabali ang buto sa kanyang katawan. Tumango si Galten at ikinuyom ang kanyang panga, ipinadala ang kanyang enerhiya, tinutukan ang kanyang kamao. At sa isang pagsabog, inilunsad ang kanyang magkabilang kamao. Sa isang dumadagandong na boom, wala na si Woody. Saan? Napakurap si Galten. Tumawa ng malakas si June, ha, naiwasan niya, tanga. Tingnan mo ang sarili mo, Pero niloko ba talaga siya ni Woody? Pakiramdam niya ay tatamaan siya, at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan niya. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang Earth Class, ngunit sa hitsura ng mga taong ito ay medyo malakas ito. Upang mapatay siya, kinailangan ni Galten na gamitin ang lahat ng lakas na mayroon siya, na may isang layunin, patayin ang lalaking ito na tinatawag na Woody, nang walang pagkakataon na makaganti siya. Mabuti rin, dahil nagagawa niya ito ng lantaran. Binigyan siya ng lalaki ng isang malinis na shot. Pagkatapos ng isang pagsabog, naramdaman niyang kumukulo ang dugo sa loob niya, hindi na napigilan ang lason na nasa loob niya. May limitasyon kung ilang beses niya magagamit ang lakas niya, minsan o 2 beses, pero noon lang, ginamit niya ang buong lakas niya. Itinulak siya nito sa gilid. Ngunit habang hindi siya matalino, hindi siya tulala, hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan sa ngayon, o maaaring nasa panganib ang mga babae at mabibigo siya sa misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Nagsisisi pa nga siya na hindi niya pinatay sina Stephen at Mr. Pitt sa isang hampas noon, kailangan niyang labanan sila sa pangalawang pagkakataon. Ang tulala lang na si June ang nag-isip na naiwasan ito ni Woody, ngunit si Sean. Patay na si Woody. Biglang sumigaw si Chester habang nakaturo sa pader na medyo malayo. Napatingin ang lahat kung saan siya nakaturo, at nandoon siya, si Woody, na may 2 malaking dent sa kanyang dibdib, lumabas ang kanyang mga mata at duguan ang kanyang bibig. Wala na itong pag-asa para sa kanya ngayon. Nakahinga ng maluwag si Galten. Magaling. Ngunit hindi niya inaasahan na gumamit ng labis na lakas upang ipadala ang lalaki sa tapat. No wonder hindi niya ito makita. Ano? Natigilan si Irving, namatay. Huminga ng malalim si Sean at naglakad papunta sa Galten. Anong gusto mo? Gusto mo na rin bang mamatay? Medyo naten si Galten, hindi na niya mailabas ulit ang suntok na iyon. Mali ang pagkakaintindi mo, Mr. Warrior Galten.
Tumigil si Sean nang hindi malay, hindi lumalakad pasulong ang taong ito ay tila isang walang ingat na tao, pumapatay ng mga tao sa isang hampas lamang hindi siya nang ahas na asar sa kanya. Ito ay isang lubhang mapanganib na nilalang. Anong hindi pagkakaunawaan? Tanong ni Galton. Kanina, malamang may hindi pagkakaunawaan sa iyo ang Housepits. Ako ang pinuno ng Housepits. Sean, kinakatawan ko ang dalawang lalaki mula sa Housepits para humingi ng tawad sa iyo. Walang intensyon si Housepits na makipag-away sa iyo o sa iyong amo, Terence, patawarin mo kami. Sinabi ni Sean na ang lahat ng ito ay isang malaking bagay, siya ang pinuno ng isang nakatagong bahay, ang susunod sa linya. Ang pagsasabi nito ay isang malaking pagkabigla sa kanyang pagmamataas, ngunit kailangan niya. Ang sitwasyon dito ay malinaw, ang taong ito ay masyadong makapangyarihan, pinatay ang isang gumagamit ng Golden Clock Protection tulad ni Woody sa isang hit. Kailangan niyang yumuko sa harap ng halimaw na ito bago siya mamatay. Maging ang kanyang ama na si Jack ay walang magawa kay Woody, mapapawi lang ng lalaking ito ang kanyang ama ng madali. Naku, pinatay ko na ang dalawa, nakuha na nila ang parusa nila. Hindi kita guguluhin, pwede ka nang umalis. Magalang na sabi ni Galton, bagamat talagang nagpapanik na talaga siya. Pinipigilan niyang maglabas ng dugo na sa tingin niya ay talagang hindi komportable. Sige, aalis na ako. May utang kami sa iyo, kung gayon, mahusay na mandirigma kung may kailangan sa hinaharap, mangyaring turuan kami. Alam ni Sean na ayaw ni Galton na mag-aksaya ng oras sa kanya, kaya niyakap niya ang kanyang mga kamao at sinenyasan, at umalis pagkatapos ng maikling pagbati sa magkapatid na Turner. Sa kasalukuyan, lubos na nagsisisi sina Winston at Walter ang kanilang mga walang kwentang bibig. Kung alam nila kung gaano kalakas ang amo ni Chester, bakit ang dami nilang sasabihin? Walang lunas para sa panghihinayang, gayunpaman kung tutuusin, si House Turner ay maaaring sumunod kay Terence sa simula kung mayroon, sila ay nasa ganoong kaluwalhatian. At ngayon, malapit nang bumangon ang Housewood dahil iyon ang ginawa nila. Tahimik ding nakatingin sina Damaso at June, patay na ang lalaki. What the hell, ano ba itong bagay na ito? At least kay Mason, nasugatan lang siya ng husto, buhay pa siya, kinakausap lang ng lalaking ito si Woody para sa ilang pangungusap bago siya pinatay ng isang hit. Nagkatinginan ng dalawa, at naramdaman nilang dalawa ang kanilang takot. Dahil sa pinsala ni Mason, nagkaroon sila ng pakiramdam na gustong maghiganti, ngunit ngayon alam na nila na isa itong kumpletong biro. Isang Earth class, namamatay sa isang hit silang dalawa ay mga langgam lang sa harap ng lalaking ito. Dapat nakinig sila kay Roaming. Ang kanyang mga salita ay isang regalo, hindi siya nagsisinungaling, hindi dapat umihi ang isang tao sa Diyos, Terence. 1374. Sa pag-iisip na iyon, tatakbo na sana ang dalawa nang tawagin sila ni Yasi, "Hoy, teka, hindi ba kayo makikipaglaro sa amin?" Og. Nabulunan si June. Makipaglaro sa kanila. Maaaring may mga problema siya doon ngayon, ngunit hindi siya patay, ang paglalaro sa mga ito ay mamamatay lamang siya. Isang awkward na ngiti ang ibinigay niya. Ha, Miss Yasi. I was just making a joke. Shield bro lang ang makakapaglaro sa iyo, aalis na ako, bye. Roaming or Rowan? Parang ganyan. Scram. Masayang sabi ni Yasi habang binitawan ang lalaki. Mabilis na umalis sina June at Damaso, naiwan si Irving na nakaupo sa kanyang wheelchair na parang tulala. Nakikita mo iyan, Irving? Iyan ang kapangyarihan ni Propeta Yasi, kung mas maangas ang isang tao, mas mabilis silang mamatay. Tingnan mo, patay na si Woody, tama. Napatingin sa kanya si Yasi. Pasensya na, dumaan lang kami, sorry. Mabilis na sabi ni Cody na nagtutulak ng wheelchair ni Irving habang inosenteng ngumiti, manunod lang kami, haha, aalis na kami. Sige, alis na tayo, dumaan lang tayo. Mabilis na sabi ni Irving, sa pag-aakalang patay na sila kung nanatili sila. Woody. Namatay yung lalaki sa isang hit. Ano ba yon? Umalis si Irving at ang kalmadong mukha ni Galton ay napalitan ng hindi malusog na pula. Paf! Dumura siya ng isang bibig ng dugo, napahawak sa kanyang dibdib. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito, sa unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong klaseng sakit, dumiretso siya sa fountain para uminom dito, pero walang fountain ngayon.
Kinailangan niyang kumapit mag-isa. Boss, anong problema? Tatawag na sana si Chester sa telepono para sa isang taong mag-aalaga sa bangkay ni Woody, ngunit dumura kaagad si Galton ng dugo bago pa niya magawa ang anumang bagay. Little Galton, anong nangyari? Tumalon din si Yasi, nasaktan ka. Jaime, okay ka lang ba? Tatawagan ko si Uncle Fredo at ipahatid ka niya sa ospital. Nag-aalalang tanong ni Cheryl. Ayos lang. Ikinaway ni Galton ang kanyang kamay, alam niyang ang kanyang sitwasyon ay hindi isang bagay na magagawa ng ospital. Mabilis na pumunta si Chester at tinulungan si Galton na pumasok. Boss, tutulungan kitang bumalik. Tumango si Galton at naramdaman na ang lalaking ito ay isang magandang lalaki, talagang interesado siyang kunin siya bilang isang disipulo ngayon. Sa loob ng bilya, umupo siya sa sofa, mapatla talaga ang mukha niya na parang may sakit. Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Maaaring hindi kasing lakas mo ang ating housework, ngunit mayroon tayong mabisang gamot, dapat ba akong magpakuha? Nag-aalalang tanong ni Chester. Ayos lang, salamat. Sabi ni Galton sabay tingin, bamantong hininga, nasasaktan ako, kailangan kong magpahinga sandali, pero bago bumalik si Terrence, boss, pwede bang manatili ka rito at protektahan sina Cheryl at Yasi sa panahong ito? Si Galton ay talagang walang ibang pagpipilian, wala na siyang natitirang lakas, at ang lason ay talagang umaalingaw-ngaw, na parang saysubog ito anumang minuto. Kailangan niyang ibigay ang gawaing ito kay Chester. Ito ay mapanganib at mapanganib dahil hindi niya talaga alam kung ano siya, ngunit walang ibang pagpipilian. Magtatrabaho siya para kay Uncle Fredo dahil mapipigilan din niya si Chester. Tapos na. Tinapik-tapik ni Chester ang kanyang dibdib na may garantiya. Huwag kang mag-alala at magpahinga ka lang, boss, ipaubaya mo sa akin, ako na ang bahala sa kanila. Sa akin dito, ligtas sila. Kung hindi, ako ang mananagot. Si Chester ay maaaring isang mapagmataas tao, ngunit sinadya niya ang kanyang sinabi. Wala siyang ibang pagpipilian, masyadong bilang susunod sa linya para sa housework. Ito ang unang pagkakataon na tumayo siya at nagpahayag na siya ay nasa panig ni Terrence. Pagkatapos ng nangyari ngayon, siya na ngayon ang tagasunod ni Terrence, kaya kung may mangyari man sa dalawang babaeng ito, tapos na ito para sa kanya. At kaya, kailangan niyang alagaan ang mga ito. Ang nangyari ay lahat ay naobserbahan ni Shadow 13 pagkatapos ng kamatayan ni Woody, mabilis niyang tinawagan ang telepono ni Elderly. Well, nakuha ba si Miss? Sabi ni Elderly habang kinukuha ang telepono, hindi naman sa katahimikan na karaniwang taglay ng isang elder ng isang sinaunang sekta. Hindi siya masisisi ng isa, tutal, anak ito ng binibining inalagaan niya. Elderly, patay na si Woody. Simpleng sabi ni Shadow 13. Patay. Sinabi ni Elderly, nananlamig, paano? May nagpahiram ba ng tulong? Hindi, ito ay ang tagasunod ni Terrence, ang Mr. Warrior na si Galton o ano pa man, pinatay niya siya sa isang hampas. Sabi ng anino, nagulat din. Ano lang ang lalaking iyon? One hit. Anong lakas meron siya? Sabi ni Elderly, nakabuka ang kanyang bibig. Oo. Isang hit. Bagamat sa partikular, ginamit niya ang magkabilang kamao, ngunit tungkol sa antas ng lakas, hindi ko masabi. Kumunat ang noo ni Shadow 13, nakikita ko ang lakas ni Woody, ang lakas ni Sean Pitts, ngunit hindi ang mandirigmang ito na si Galton. Ano? Hindi mo kaya? Ilang taon na siya? Nagulat din si Elderly, ang mga kalalakihan ng Shadow Group ay hindi mahusay sa pag-atake, ngunit mahusay sila sa pagbabantay. Lalo na sa kanilang kakayahan, dapat nilang normal na makita ang lakas ng mga practitioner. Maliban na lang kung alam ng kalaban kung paano itago ang kanyang lakas, o kung sila ay Sky Class late phase pick na. Ngunit ang tagasunod ni Terrence ay hindi maaaring maging isang Sky Class late phase pick. Hindi matanda, malamang wala pang 20. Sinabi ng lalaki, sinala ko na wala siyang lakas. Isa siyang walang klaseng practitioner. Walang klase. Tumigil si Elderly. Paano mapapatay ng isang walang klaseng practitioner ang isang Earth Class late phase pick na gumagamit ng proteksyon ng Golden Clock? Ito rin ang dahilan kung bakit ako naguguluhan, pero pagkatapos mamatay ni Woody, parang nasaktan siya, nagluwa pa siya ng dugo. Pagkapasok niya sa villa, hindi ko alam kung ano ang nangyari, The Shadow said.
1375. Fu. Kahit anong mangyari, maayos na ang lahat, okay na ang munting miss, makakapagpahinga na ako ng maluwag. Pansinin mo ang mga mangyayari mamaya at magulat ka. Nakahinga si Elderly. Parang tapos na ang lahat, nagawa na ni Terence ang lahat ng perpektong pag-aayos, nag-alala siya sa wala. Isang elder ng sekta ng madilim na palasyo, hindi man kasing galing ng maliit na bodyguard na si Terence. Oo. Sabi ng anino, huwag kang mag-alala, Elderly. Gayunpaman, ang aming grupo ay maaari lamang magsagawa ng surveillance, kung may biglang mangyari, hindi kami makakapagbigay ng suporta. Ang anino ay napakalapit na kay Elderly, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Hindi naman siya masyadong reserved magsalita. Iyon ay, kailangan kong makipag-usap sa Grand Elder ng kaunti, ngunit nagdala ka sa akin ng magandang balita. Mukhang malakas ang background nitong si Terence. Sinabi ni Elderly, na nabigla, kung talagang ganoon siya kalakas, sigurado akong gagawa ng mga exception ang Grand Elder. Ang anino ay hindi nang ahas na magkomento sa mga panloob na gawain sa sekta. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos makinig. At pumunta si Elderly sa tirahan ng Grand Elder. Bakit ka bumalik? Sabi ng Grand Elder, medyo naiirita na bumalik ulit ang lalaki. Nanlamig ang mukha niya. Grand Elder, may importante akong i-report. Sabi ni Elderly. Kung tungkol ito sa munting bastard na si Cheryl, kalimutan mo na. Kailangan ko pang mag-practice, naiinip niyang sabi. Ito. Tungkol ito sa maliit na miss, ngunit. Medyo nagalinlangan si Elderly, hinarang kaagad ng Grand Elder ang kanyang mga salita. Pero ano? Walang pero, wala akong pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Nag-wave siya ng dismissive na kamay. Elderly, hayaan mo akong tapusin na patay na si Woody. Sinabi ni Elderly, na nagpatuloy, ang pumatay sa kanya ay ang tagasunod ni Terence. So ano ang gusto mong sabihin sa akin? Malakas ang tagasunod ni Terence. Sumimangot siya, ano ang malaking bagay sa pagpatay sa isang klase sa Earth? Kakayanin nating dalawa. Grand Elder, hindi naman mahina ang bodyguard ng munting miss ang tagasunod ng isang bodyguard, pinapatay ang isang Earth class sa isang hit, ano lang ang level ng lakas niya. Si Terence ay isa lamang mystic, ayon sa aking research, bakit ang tagasunod na ito ay handang maglingkod sa ilalim ng isang mystic? Sinuri ni Elderly, si Theus Terence ay dapat mayroong malakas na sumusuporta sa kanya, maaaring siya pa ang susunod na tagapagmana ng ilang bahay o kahit isang sekta. Sa tingin mo hindi ko malalaman ang tungkol sa mga tao at mga disipulo sa bilog ng mga sinaunang bahay at sinaunang sekta? Sa tingin mo kailangan kong suriin mo iyon para sa akin? She scoffed. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, sinasabi mo ito para isipin ko na si Terence ay may tunay na malakas na background at dapat akong makisama sa kanyang mabuting panig para sa kapakanan ng sekta, ngunit sa aking mga mata ay isa lamang siyang maliit na prito, ang kanyang lakas ay hindi sapat para makapasok sa aking interes. Iyon ay. Medyo awkward ang pakiramdam ni Elderly, iyon nga ang iniisip niya, at nakakahiya na nakita niya ito, gayunpaman, ang pagkakaroon ng ganitong lakas sa pangkaraniwang mundo ay may kabuluhan. Sa bagay, sabi nga sa isa pang kaibigan, mayroon kang isa pang landas kahit na siya ay maliit na prito, sulit pa rin sa kanya ang pakikitungo sa kanya. Masama kung ibang sekta ang nakakuha sa kanya. Practitioner lang ng isang mortal, hindi worth it ang Dark Palace sect na subukang ipanalo siya. Kahit na siguradong magaling itong si Pablo, saan siya nakakita ng bodyguard na ganito? Mahina niyang sinabi, sige, imbestigahan mo ang background ni Terence, kung talagang sulit na mapagtagumpayan sila, mabibigyan ko siya ng ilang benepisyo. Ang mga katagang na ibigay sa kanya ni Pablo, kaya rin ibigay ng ating sekta. Grand Elder, sinasabi mo na dapat nating nakawin siya kay Pablo. Huminto si Elderly. Di ba sabi mo may talent siya at worth it na hilahin natin siya? Mahinang sabi ng matanda. Pero, the little miss. Huminto si Elder Li, iniisip kong may nagawa ba siyang hindi kailangan. Baka nagkamali siya kung ang Grand Elder ay magiging interesado kay Terence at hinayla siya papunta sa sekta, paano si Cheryl? Gusto mo bang kunin ang mga talento sa tabi namin o gusto mo ang kaligtasan ng isang batang bastardo?
Medyo nagalit ang elder. Sige, umalis ka, lagi kang nag-aalala tungkol dito at dyan, puno ka ng pribadong emosyon at hindi mo man lang isaalang-alang ang kinabukasan ng ating sekta, ang iisipin mo lang ay ang kapakanan ng isang bastardo. Kung ang bastos na iyon ay magagawang gawing pinakamalakas na sekta ang ating sekta, maaari akong maging lingkod niya sa lahat ng pakialam ko, kung hindi, ito ay hindi isang negosasyon. Kung gayon ay aalis na ako. Walang magawa si elderly, ngunit hinayaan na lang iyon. Ang Grand Elder ay isang ekstremista, nabubuhay para sa sekta, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa sekta, ngunit kahit ano maliban doon ay ibang kwento. Nag-aalala si elderly na marami siyang sinabi, kung ipipilit ng Grand Elder na hilahin si Terence sa sekta, saan kukuha si Pablo ng bodyguard na ganito kalakas. Nagpasya siyang umalis muna. Sa House Turner, si Sean ay nakaupo na may solemning mukha sa pangunahing upuan ng sofa, at sa tabi niya ay sina Jimmy at Benny, kasama sina Winston at Walter na nakatayo sa tabi nila ng magalang. Sa sandaling ito, nalaman na ng magkapatid na Turner ang nangyari, at nabigla sila. Naisip nila na kasama si Woody, siguradong patay na si Terence at ngayon ay si Woody na ang patay. Kahit na ang malaking young master ng House Pitts ay ibinaba ang ulo, si House Turner ay nasa matinding panganib. Master Pitts, hindi mo maaaring iwanan si House Turner. Nagalit kami kay House Charlton dahil lang sa pagtulong namin para kumita ng pera para sa House Pitts. Ngayong may aksidenteng nangyari, hindi mo kami maaaring iwan. Si Jimmy ay higit na nag-aalala na ang House Pitts ay iwanan sila ngayon. Sila ay isang nakatagong bahay at maaari lamang lumayo. Si Terence ay hindi maaaring basta-basta pumunta sa kanilang punong tanggapan, kung tutuusin. Pero iba si House Turner. Kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang mga karera dito, kaya't maliban na lamang kung binago nila ang kanilang mga pangalan at lumipat sa ibang lungsod at tumigil sa pag-aalaga sa mga marangal na bahay at lahat ng iyon, madaling mahanap sila ni Terence para sa paghihiganti kung gusto niya. 1376. Nagdesisyon na ang House Pitts na magtrabaho kasama si House Turner. Syempre hindi ka namin basta-basta iiwan. At saka, sinusubukan mong kumilos para sa interes ng bahay namin, kaya hindi kami basta-basta umalis. Sabi ni Sean sabay wave ng kamay. Isa siyang mapanlinlang na tao, hindi siya magiging tagapagmana ng House Pitts kung hindi. Naasar siya sa ginawa ni House Turner, ngunit hindi ito ang oras para pabayaan ang kanilang relasyon. Kung talagang ginawa nila iyon at alam ito ng ibang tao, ito ay isang matinding dagok sa kanilang reputasyon. Nagsusumikap si House Turner na tulungan ka, at aalis ka lang pagkatapos magkaroon ng problema. Sino pa ang magtatrabaho para sa iyo sa hinaharap? Masisira ang kanilang pangalan na magreresulta sa House Pitts na wala ng anumang ruta para magtrabaho sa karaniwang mundo, at natural na hindi hahayaan ni Sean na mangyari iyon. Haha kuya, masyado kang nag-iisip. Si Master Pitts natural na hindi ganoong klaseng tao. Hindi siya uupo dito sa atin kung gusto niya tayong iwan. Natatawang sabi ni Benny, na direktang pinupuri si Master Pitts. Matagal na siyang magkapatid ni Jimmy, at nagtutulungan silang mabuti. Pinagsama ng kanilang mga salita ang House Pitts at House Turner. Natural na alam ni Sean ang iniisip ng dalawa, ngunit hindi niya ito inilantad. Ngumiti lang siya ng mahina, ngunit, hindi na dapat nating idamay si Galton. Layuan mo siyang dalawa, huwag mo na siyang guluhin, o sa mga tao ng House Turner. Sa madaling salita, namatay ang mga tauhan ni House Pitts, at natapos na ang kanilang paghihiganti. Si Woody ang nagdudulot ng gulo sa pagkakataong ito, at wala tayong kinalaman sa kanila, ni Linford, kung wala tayong gagawin sa atin. Sa amin. Tama ka, tumanggo si Jimmy. Hindi na siya naglakas loob na isipin ang bagay na iyon. Kahit si House Pitts ay yumuko bilang pagsuko, ano ang magagawa niya? Anyway, maging mas maingat sa pagnenegosyo mula ngayon. Sa impluwensya mo sa karaniwang mundo, kasama ang pangalan ng House Pitts, hindi mo nakakailangganing gumawa ng anumang bagay na ilegal para kumita ng ganitong pera. Huwag mo nang isipin na gawin ang parehong masamang bagay mula ngayon. Tingnan mo si House York, umuunlad na rin ang negosyo nila, no? Nilinaw ni Sean ang kanyang posisyon.
Ang mga marangal na bahay ay nasa labas ng batas, ngunit ayaw ni Sean na magdulot ng gulo, lalo na kapag mayroong dalawang hindi matatag na variable, sina Terence at Galton. Ang pag-asar sa kanila ay magreresulta sa malaking pagkawala. Oo. Naiintindihan namin, Master Pitts, tumango si Benny, we'll do proper business now. Good. Sige, babalik muna ako ilang araw mamaya magpapadala kami ng isa pang Pitts para protektahan kayo, pero ipag-uutos ko sa kanya na kumilos lang kapag naapektuhan ang negosyo, at kapag tinanong niya muna ang house Pitts. Kung ano man, bawal siyang sumali. Sabi ni Sean. Maraming practitioner ang house Pitts, ngunit hindi nila kayang sunugin ang mga ito ng ganito. Kung ang isang ito ay mapatay muli, ang kanilang mga pagkalugi ay magiging napakalaki. Kung gayon, sa pagkakataong ito, Master Pitts, posible bang magpadala ng Earth class? Medyo makati si Jimmy, gusto niya rin ng Earth pagkatapos niyang makita ang lahat ng Earth class na tumatakbo sa paligid. Mas malakas sila kaysa kay House York kung magkakaroon sila ng Earth, at sila ang magiging nangungunang Noble House sa susunod na meeting. Iyan ang paraan sa maraming tao, ang mga tao ay mga walang utang na loob na nilalang. Hinihiling lang nila na hindi pabayaan ng House Pitts si House Turner ngayon, at ngayon gusto nila ng mas malakas na practitioner. Imposible ang Earth class, sabi ni Sean sabay kaway ng kamay, ang mga nakatagong bahay ay may sariling mga patakaran, at nandyan ang council na kumokontrol sa balanse. Ang pag-alis ni Woody sa bundok ay pagkatapos lamang makakuha ng pahintulot at kami rin ni House Pitts ay gumamit din ng dahilan para imbestigahan ang pagkamatay ni Uncle Pitts upang makapasok sa karaniwang mundo. Ang layunin namin ay talagang makalabas lamang ng pera, kaya't ang House Pitts Gene ay hindi makakapagdulot sa amin ng gulo, kaya't hindi tayo si House Pitts Gene ang makakapagdulot ng gulo, kung kaya't hindi tayo si House Pitts Gene ang magiging dahilan ng pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Uncle Pitts. Mag-apply para magpadala ng Earth class. I see. Medyo nadismaya si Jimmy, so a mistake din this time. Oo, ang isang mistake sa karaniwang mundo ang pinakamataas na antas basta't huwag kang makialam sa mga buhay tulad nina Terence at Galton, sabi ni Sean, babalik ako, kailangan ko pa rin kausapin si Master Father tungkol dito. Si Master Pitts, kung gayon, ang mandirigmang Galton na iyon kaya niyang pumatay ng mga klase sa Earth, anong klase siya? Bakit siya pinapayagan dito? Tanong ni Benny na nalilito. Mayroong mas makapangyarihang pag-iral sa itaas ng mga nakatagong bahay, mga bagay na hindi mo dapat malaman. Mas mabuting umiwas ka sa maraming nalalaman, sabi ni Sean. Naiintindihan ko. Dumilim ang mukha ni Benny, hindi itinulak ang tanong. Hinailan nila siya palabas ng pinto. Pagkaalis ni Sean, hindi siya agad umuwi, sa halip ay tumawag ng palihim. Kumusta ang mga nangyayari, Sean? Namatay na ba si Terence? Sabi ni Jack. Pare, isang aksidente ang nangyari. Namatay si Woody. Sabi ni Sean. Ano? Pinatay. Kanino? Sabi ni Jack pagkaraan ng ilang sandali. Sinabi sa kanya ni Sean ang lahat ng nangyari sa araw na iyon ng detalyado, na walang itinatago. Sinabi rin niya sa kanya kung paano siya humingi ng tawad kay Galton. Sean, iyon ay isang magandang hakbang. Ang pagbaba ng iyong ulo sa sandaling iyon ay isang magandang hakbang. Ang isang tao ay dapat na kilalanin ang kanyang mga kahinaan. Kung ang lahat ay totoo, kung gayon ay tila may isang malaking problema sa ating gitna. Kung ang isang tagasunod lamang ng Terence na iyon ay napakalakas, tiyak na siya ay mula sa mga sinaunang bahay o mga sekta. Seryosong sabi ni Jack, hindi kaya ng mga ito piece off. Oo, ama, ngunit ang kakaiba ay, nang kumilos ang Galton na ito, hindi ko naramdaman ang anumang lakas niya. Para bang hindi siya isang practitioner. Naguguluhan pa rin si Sean tungkol doon. Oh, walang lakas. Paano ito posible? Parehong pisikal at espiritual na mga practitioner ay magpapakita ng kanilang lakas kapag gumagawa ng isang hakbang, hindi ito isang bagay na maaari nilang itago. Bakit wala kang maramdaman? Huminto si Jack. Iyan ang nakakalito sa akin. Sige, ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat ng palihim sa iyong kakayahan, na hindi dapat mapansin ni Galton ang iyong presensya.
Isa kang physical practitioner, at magaling kang magtago ng iyong presensya, tingnan kung may malalaman ka. Sabi ni Jack. Sige, nandito pa rin ako. Titingnan ko. With that, pumunta siya sa House Charlton. 1377. Sa ngayon, walang mga practitioner na nagbabantay sa bahay ng Charlton. Tanging si Chester, isang golden class early phase, ang naroon, at habang si Uncle Fredo ay babalik, wala pa siya roon. Si Sean ay nakalusot sa labas ng bahay ng walang problema, at nahanap ang silid ni Galton ng napakabilis. Inilapit niya ang kanyang tenga sa dingding, nakikinig. Hello. Oo, ito ba si Lolo Linford? Ako si Galton. Mahina ang boses ni Galton habang kinakausap siya. Binigay ni Terence ang numerong ito sa kanya, at nang wala na si Terence ay kakausapin lamang niya ang matanda tungkol dito. Galton. Kamusta ka, bakit mahina ang boses mo? May nangyari ba? Hindi alam ni Old Linford kung bakit biglang tumatawag si Galton. Si Terence ay nagnanakaw, at alam niyang pinuprotektahan ni Galton ang mga babae, kaya hindi siya tatawag maliban kung may nangyari. Lolo Linford, naubos na lahat ng lakas ko, hindi ko na kayang pigilan ang mga negatibong epekto sa katawan ko ngayon, ano ang gagawin ko? Hindi pa bumabalik si Terence boss, kaya hindi ako makakaalis ng villa, hindi ko pa natapos ang misyon ko. Ano? Inubos mo lahat ng lakas mo. Huminto si Old Linford. Galton, kung ganoon nga, kailangan mong bumalik ngayon din kung hindi ay nasa panganib ang iyong buhay. Ayos lang, kaya ko namang kumapit. Mapait na ngumiti si Galton, at saka, kailangan ko pa ang misyon ni boss, hindi ko siya mabitawan. Kung gayon ay hindi ka makakagamit ng kahit na katiting na lakas, humiga ka lang sa kama buong araw, at kapag bumalik si Terence, babalik ka kaagad sa nayon. Napabuntong hininga na sabi ni Old Linford. Alam niya ang personalidad ng lalaking ito, hindi siya actress pagkatapos mangako ng isang bagay kay Terence. Okay, got it, higa lang ako sa kama hanggang sa bumalik si Boss Terence, at aalis na ako, sabi ni Galton. Dahil doon, lalong naguluhan ang mukha ni Sean. Anong nangyayari? Bakit niya sinasabi ang tungkol sa kanyang lakas na para bang ito ay isang limitadong mapagkukunan? Hindi niya ito magagamit pagkatapos niyang matapos, at kailangan na niyang umalis. Ibig sabihin hindi na siya threat. Kaya't hindi nakakagulat na hindi niya maramdaman ang antas ng kanyang lakas, hindi siya isang practitioner. Ganun lang siya kalakas dahil sa isang espesyal na kondisyon ng katawan. Ngunit si Sean ay isang maingat na tao, maaaring ginawa niya ang conclusion na ito, ngunit hindi siya nang ahas na subukan ito. Hindi siya nagpakita ngayon para maging kaaway ni Galton at Terence. Siya ay isang taong nagplano at nag-isip muna bago gumawa ng kanyang paglipat, at kailangan niya muna itong pag-usapan sa kanyang amo na ama. Sa oras na iyon, isang kotse ang pumasok sa bakuran, at agad na umalis si Sean. Si Uncle Fredo iyon, at hindi niya napansin ang presensyang nagtatago doon. Nakatutok ang puso niya sa sitwasyon ni Galton at nagmamadaling pumasok. Gayunpaman, hindi alam ni Galton na nalaman ni House Pitts ang kanyang sikreto. Ginagamit ni Irving at Goldie ang lahat ng kanilang lakas para tumakbo pabalik sa bar, pareho silang asar. Si Terence ay hindi pa patay at si Woody ay pinatay ng kanyang tagasunod. Alam na nila ngayon ang lawak ng kapangyarihan ni Terence. Kahit na ang kanyang tagasunod ay isang halimaw. Nagpasya si Irving na tanggalin niya si Terence saglit. Kung tutuusin, kahit isang tulad ni Sean, ang malaking tagapagmana ng House Pitts, ay ibinaba ang kanyang ulo kay Galton. Ano ba ang magagawa niya? Ang tatay niya ang tamang pinuno ng tagumpay, pero isa lang siyang bastard. Si Woody ay patay na, at siya ay mula sa isang sekta. Hindi na kinailangan pang kumurap ni Terence para mapatay siya. At ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Irving kung bakit tumakbo si Terence nang walang pakialam sa mga alituntunin, kahit na sinasaktan siya ng husto, kahit alam niyang mula siya sa isang tagumpay. Kung iisipin, talagang isang himala na nabubuhay pa siya. Mas malakas ba si House Hale kaysa sa Golden Clock Sect? Maging si House Hale ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa sekta na iyon, at pinatay lang ng tagasunod ni Terence ang isa sa kanila at napilayan ang isa pa.
Tawagan ng aking ama bago tayo magkaroon ng ganap na garantiya, wala tayong magagawa kay Terence. Hayaan mo siyang magsaya. Tumingin si Irving kay Cody at bumaantong hininga. Nakaramdam siya ng sobrang mali nang sabihin niya iyon, nagtatampo at lahat, ngunit kailangan niyang sumuko at magpasakop ngayon, kahit na ayaw niya. Wala siyang magawa. Tama ka, Master Irving. Dapat ay kayang magtiis ng isang lalaki. Ang sabi ng isang tunay na lalaki ay maaaring maghintay ng 10 taon hanggang sa makapaghiganti. Tayo ay magplano ng ating paglipat at ilalabas si Terence ng isang beses pagkatapos. Tumango si Cody. Natahimik sina Sumawawang at Uncle Zo pagkatapos ng matagal na pag-away ni Terence. Ito na ang conclusion. Hindi ko kaya ito. Kailangan kong patayin si Terence. Malaki na ang na-recover ng katawan ni Uncle Zo, pero napakahirap para sa kanya na makarecover noong nasa peak na siya. Kung nandito ang kuya ko, hindi niya hahayaang mangyari ito sa akin. Saan siya dinala ng ulo para sa kanyang misyon, gayunpaman kung nagsasanay siya sa bahay ay nakalusot na siya sa Earth class. Tito Zo, sino ka para punahin ang ulo? Medyo naasar si Cody. Nandito si Irving, at pinag-uusapan ng lalaking ito ang kanyang ama. Ayos lang. Kinaway-kaway ni Irving ang kanyang kamay. Tama si Tio Zo, hindi lang siya, ganoon din ang iniisip ko, ngunit walang kasiguruhan na matatalo natin si Terence ngayon, kakailanganin natin siyang palayain. Isang araw, kapag nakontrol na natin ang lahat, babayaran natin siya. Si Woody ay patay na, at habang ang mga normal na tao ay walang pakialam sa balitang iyon, ang mga tao sa mga maharlikang bahay at pataas ay naabisuhan kaagad. Nagpapahinga si Jerry sa ospital nang dumating ang balita. Head, may nangyaring masama. Pumasok ang isang alagad na namamahala sa pagbabantay. Napabuntong hininga pa lang si Jerry nang pumasok ang isang alagad para sabihing may nangyaring masama. Muntik na siyang mawala ng malay. Ang ama ni Chester na si Joaquin ay nagalit nang makita ang disipulo. Sino ang nagpapasok sa iyo ng ganoon? Ano lang ang mahalaga na kailangan mong iulat ito ngayon? Hindi mo ba ito masasabi sa akin ng palihim? Ang pinuno ng bahay ay nagpapahinga sa silid ng may sakit, at ikaw ay naniningil sa pagsigaw ng ganyan. 1378. Paumanhin. Natakot ang disipulo matapos makita ang pagmumukha ni Joaquin, at mabilis na humingi ng paumanhin. Ang pinuno ng bahay ang nag-utos sa aming information team na sabihin kaagad sa kanya pagkatapos ng nangyari. Joaquin, ako ang nagsabi sa kanya na gawin ito, huwag mo siyang sisihin. Mahinang sinabi ni Jerry sa kanyang kama, magsalita ka, anong nangyari? Tatay, ang puso mo. Nag-aalala si Joaquin sa hindi kasiya siyang katangian ng balitang ito. Huwag mong pigilan, hindi ako mamamatay sa lalong madaling panahon. Masyadong walang ingat ang Chester na ito, kailangan kong managot sa ginawa niya. Kinawian ni Chester ang kanyang kamay. Napabuntong hininga si Joaquin habang ang kanyang ama ay isang malupit na uri ng tao. Siya ay higit pa o hindi nasisiyahan sa katotohanan na hindi niya naipasa ang upuan ng bahay sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Matapos magpakita ng talento ang kanyang anak sa martial arts, gayunpaman, nagsimulang gumugol ng higit at mas maraming oras si Jerry kay Chester, kahit na sinimulan siyang sirain palagi siyang dinadala sa mga pagpupulong ng pamilya. Nabanggit niya na gagawin pa niyang si Chester ang susunod na ulo. Sa puntong ito lamang nakatagpo ng kapayapaan si Joaquin tungkol sa buong bagay. Hindi lang siya sa henerasyon niya, kung tutuusin nandoon ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki. Maayos naman sa kaso ng kanyang kapatid na babae, dahil ito ay isang babae at may asawa na sa malayo walang paraan na maipaglaban niya ito para sa upuan o anumang bagay, ngunit ang unang inaalala na mayroon siya ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at pamangkin. Ito ang mga nagbanta sa kanya. Ngunit ngayong napili na si Chester bilang tagapagmana, hindi na kailangang mag-alala si Joaquin sa banta ng dalawang tao sa kanya. Nagsimula na siyang tumingin sa maliwanag na bahagi, ayos lang kung hindi siya ang ulo. Sa sitwasyon ng kalusugan ng kanyang ama, posibleng ibigay niya ito ng direkta kay Chester, wala nang saysay na makipag-away pa.
Sa oras na si Chester ang naging pinuno, magkakaroon pa rin siya ng parehong kapangyarihan. Gayunpaman, ang nakababatang kapatid na lalaki ni Joaquin na si Jepoy Wu ay nagsalita, siya ay napaka-solemn na, ang kanyang mga mata ay nanlaki, Ama, kailangan mong kumapit, ikaw ang haligi ng bahay Wu. Kung ikaw ay mahulog, si House Wu ay babagsak. Walang dahilan upang managot sa isang bagay na ginawa ng isang mas bata. Tama, Lolo, baka nagkagulo si Chester bro, pero nasa akin pa rin si House Wu. Ito ay ang nakababatang kapatid na lalaki ni Chester, si Chendong. Siya ay isang taong palaging sumusunod sa mga patakaran ngunit mayroon ding mga lihim na motibo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang lolo ang laging nagbibigay ng focus sa kanyang kuya at hindi sa kanya. Siya ang mas matalino. Kinuha ni Chester ang lahat, at si Chendong ay nakatitig lang doon ng tahimik anong magagawa niya. Sa mga tuntunin ng martial arts, hindi rin siya masama, mas bata siya sa kanya ng 1 taon, at habang mas maaga siyang nakapasok sa golden class kaysa sa kanya, nasa parehong antas na sila ngayon. Bakit hanggang ngayon ay minamaliit pa rin siya ng kanyang lolo? Tumingin si Jerry kay Jepoy ng mahina, kung gayon, sasabihin mo na dapat na nating isuko si Chester at ipaubaya sa iyo ang lahat ng mga mapagkukunan ng House Wu, Chendong Wu. Lolo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Chendong ay nakaramdam ng sobrang mali. Oo, mayroon nga siyang intensyon, ngunit bakit niya ito sasabihin sa kanya dito? Ganun pa man, hindi niya aaminin sa harap ng lahat ng ganito, syempre. Dahil hindi iyon ang kaso, ano pa ang pag-uusapan natin noon? Pinutol ni Jerry ang mga salita ni Chendong at tumingin sa alagad na nagbigay ng balita, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Puno ng bahay patay na si Woody, maingat na sabi ng disipulo matapos makita ang pagtatalo sa pagitan ng mga Wu. Patay. Anong sinasabi mo? Patay na si Woody. Paano siya namatay? Naninigas ang mga mata ni Jerry habang tuwid na nakaupo sa kanyang higaan. Nasa kanyang mga mata pa rin ang talas ng kanyang kalakasan habang tinatitigan ang alagad. Si Galten ito. Ang boss na sinundan lang ni Master Chester, pinatay niya siya sa isang putok, instant kill iyon, sabi ng disipulo. Pinatay siya ng amo ni Chester. And in one shot. Sabi ni Jerry habang tumatalon mula sa kama, natanggal ang mga cable ng dugo sa kanyang pulso, bagamat sa puntong ito, hindi man lang siya naabala, nagsasabi ka ng totoo. Si Woody ang pinatay ng Galten na iyon. Oo, pinuno ng bahay, hindi ako nag-aksaya ng oras at pumunta sa iyo pagkatapos ng nangyari. Sabi ng alagad. Ha 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 ha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Jerry, magaling. Napakagandang bagay, tinutulungan ng langit si House York. Wow ha. Chester, itong batang ito, may mga mata, nakakakuha ng napakalakas na amo. May pag-asa ngayon si House Wu. Ang pinakamasaya ngayon, maliban kay Jerry, ay si Joaquin. Siya ay labis na nag-alala sa nangyari sa kanyang anak, at tila hindi na niya kailangang alalahanin pa iyon. Walang paraan ang kanyang pamangkin at ang kanyang kapatid na lalaki ay maaaring subukan at kumuha ng upuan mula sa kanyang anak na lalaki ngayon. Ito ay dahil sa iyong patnubay, Ama. Si Chester ay hindi pinakamatalino, at walang anumang lihim na motibo. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Sabi ni Joaquin, kinukutya ang kanyang kapatid at pamangkin. Paano kung mayroon silang kanilang mga motibo? Sa huli ang sinundan ni Boss Chester ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang lahat. Hindi maganda ang hitsura ni na Jepoy at Chendong. Nagawa na nila ang kanilang pagsasaliksik at gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para humanap ng paraan para itulak ni Jerry si Chester at hayaang maupo si Chendong, ngunit tapos na ang lahat ngayon. Lolo, ito ay talagang hindi isang mapalad na bagay para sa tiyak. Kung tutuusin, may mga Sky Master sa mga nakatagong bahay. Sino ang nakakaalam kung ang House Pits ay babalik para sa paghihiganti? Si House Wu ay hindi maaaring makisali. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano mo. Sabi ni Jerry at sinipa si Chendong. Scram, ayaw kitang makita. Si Chendong ay natural na napalunok ng kalungkutan pagkatapos ma-kick out. Mas bata lang siya ng 1 taon na Chendong, at hindi rin naman siya masama sa pag-practice. Bakit siya binigyan ng ganoong kahirap na pagtrato?
Ang mga mata ni Jepoy ay kumikislap na may tanda ng pagkamuhi, hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang anak at siya ay hindi kailanman pinahahalagahan ni Jerry, ito ay nangyari mula noong sila ay maliit. Matatanggap niya iyon dahil mababa ang potensyal niya, ngunit hindi iyon ang kaso para kay Chendong. Dala si Chendong, mabilis na lumabas ng silid si Jepoy, ayaw niyang harapin ang matanda ngayon. Pagkaalis ni Jepoy, kumalma ang mukha ni Jerry. Nilinggan niya si Joaquin, tawagan si Chester, tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Oo. Hindi alam ni Joaquin kung bakit hindi maganda ang pakikitungo ng kanyang ama sa kanyang kapatid at pamangkin, ngunit hindi siya nagtanong. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na mabuti para sa kanya pa rin. 1379. Si Chester ay pumalit kay Galten sa mga araw na ito, nakaupo sa pintuan sa buong araw, kumakain at natutulog doon na parang Diyos ng pinto, tulad ni Galten. Nakahinga si Galten nang makita niya iyon, itinuring niya itong isang uri ng pagsubok para kay Chester, pagkatapos ng lahat, at kung seryoso siya sa gawaing ito, hindi siya magsasawang irekomende siya kay Terence pagbalik niya. Hindi man lang binanggit ni Chester ang mga pinsalang natamo ni Galten matapos siyang tawagan nina Jerry at Joaquin. Hindi siya calculative na tao, ngunit alam niya na ang mga bagay na gustong ilihim sa kanya ng kanyang amo ay isang napakaseryosong bagay. Maliban sa pagpapaikot-ikot kina Cheryl at Yasi araw-araw at maging kanilang bagong bodyguard, walang nagbago. Si Jerwin, sa kabilang banda, ay nalaman din kung ano ang ginawa ni Galten kay Woody, ngunit hindi siya masyadong natakot, siya ay nasa anino, at hindi natatakot na dumating si Galten para sa kanya. Bagaman, nagalit ito sa kanya nang malaman niya kung sino siya. Shit! Ang moldite na si Galten na ito, siya talaga ang tagasunod ni Terence. Sinabi ni Jerwin matapos marinig ang balita, ang kanyang mukha ay kasing madilim ng abo, ang Terence na ito at ang asong si Amara na iyon ay talagang malapit, kaya sa pagkakataong ito ay si Terence na ang nagulat nito sa kanya pagkatapos niyang makuha ang balita mula sa Galten na iyon. Master Wen, mangyaring huminahon hindi gaanong pumatay sa isang Woody. Ang aking biological na mga eksperimento ay nasa huling yugto na, at makakagawa na ako ng Hercules pill sa lalong madaling panahon. Ang mga normal na tao ay makakalusot sa mga nakabaluti na sasakyan at masisipa ang mga UFO. Mahinang sinabi ng propesor, sa pagkakataong ito, maliban sa layunin na makakuha ng pera, hindi ba't pagkatapos din nating guluhin si Terence? Kahit na siya ay nasa mabuting pakikitungo kay Amara, hindi siya mapoprotektahan ni Amara kung ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Kung siya ay maglakas loob na itulak ang mga bagay-bagay, masisira rin natin ang kanyang pangalan, at mapupunta siya sa gatas, Starfield. Oo, tama ka, paano ang prototype na iyon? Tumango si Jerwin. Narito na, ginagawa ko ang mga huling pagsasaayos. Ang pinakamahusay na master ng plastic surgery at hypnotist ay sinusubukan din ang kanilang makakaya, kami ay magiging nasa schedule. Sabi ng professor. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay katumbas ni Jerwin, masasabi pa nga na pumunta siya rito sa simula para lang sundan ang mga firewolves at magsagawa ng ilang mga eksperimento. Ang pagtulong kay Jerwin ay pangalawa lamang. Ngunit ngayon ay nakita na niya kung gaano karaming pera ang nakuha ni Jerwin para sa Firewolves, at ang kanyang posisyon na tumataas din bawat negosyo ay ang uri na nakakuha ng kamangha-manghang halaga ng kita, at ito ang naging dahilan para maingat siyang tretuhin ng amo ng Firewolves. Nangangahulugan ito na ang propesor ay karaniwang kasosyo ni Jerwin, at kailangan niyang makinig sa kanya. Napakagaling. Tumango siya, tingnan natin kung gaano pa rin kaanga si Terence pagkatapos nito. Tumikim si Terence sa palasyo sa ilalim ng lupa. Ito na ang pangalawang araw, wala pa ring nakitang mali sina Old Hal at Akira sa haligi. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, medyo nakumpirma na walang mekanismo sa haligi, at pareho silang lahat sa ibabaw. Damn it! Ibinagsak ni Akira ang kanyang palad sa haliging bato, ikailang daang beses na niyang suriin ang puller, at walang gumana. Isang dagindong at malutong na tunog ang dumating pagkatapos ng smack. Ito ay guwang. Napahinto si Akira.
Lahat maliban kay Terence ay tumingin sa kanya, at lahat ay nagsimulang gumawa ng parehong bagay, tinapik ang mga haligi upang mapagtantong lahat sila ay guwang, kahit na ang tono na nagmula sa hampas ay naiiba. Kaya walang laman ang lahat. May sikreto ba sa loob ng isa sa mga haligi? Dapat ba nating buksan? Mungkahi ng Old Hal. Hindi. Sumimangot si Akira at itinuro ang tuktok, ang buong palasyo ay sinusuportahan ng mga haligi, ang pagsira sa isa ay maglalagay sa panganib sa atin. Kung gayon, ano ang ibig mong gawin? Tanong ng Old Hal. Let me think about it. Tinapik ni Akira ang haligi sa harapan niya at ganoon din ang ginawa sa susunod. Baka sa mukha niya ang tuwa may naisip lang siya. Lahat ay umatras mula sa haligi. Sinunod ng Old Hal, Amara, at Julian ang kanyang mga tagubilin at umalis. Tinapik ni Akira ang halos bawat haligi sa palasyo, napabuntong hininga matapos marinig ang mga tunog bago niya sinimulang tapikin ang mga ito sa ibang pagkakasunod-sunod. Tahimik lang na nakatingin ang iba. Anong ginagawa mo? Hindi na nakayanan ni Elder York sa kanyang paningin, tumatakbo lang ang babaeng ito. Huwag mo siyang gambalain. Pinigilan siya ni Terence, kung tama ang hula ko, ang buong palasyong ito ay may 7 haligi, ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang nakatagong mekanismo kung malalaman niya ang koneksyon sa pagitan nila, marahil. Ito ay maaaring ang himig sa batong pader na iyon. Oo, ikaw, ang mga gripo ng babaeng Sparrow ay gumagawa ng mga musikal na nota, at habang hindi ito ganap na tama, tumutugma ito sa himig sa pagpipinta. Si Amara ay may ilang kaalaman sa musika, at ginawa ang koneksyon. Tumango si Elder York, bagamat nagulat ang mga mata ng Old Hal tila may kakayahan ang grupong ito, pati na rin ang Maya. Malayo ang distansya sa pagitan ng mga haligi, at kahit na may chinggang ni Akira, tumagal ng kalahating oras bago matapos ang musika. Fu! Matapos pindutin ang huling note, napabuntong hininga si Akira. Ano ang impyerno sa disenyo na ito? Kung ito ay isang grave robber na may masamang stamina, siya ay humihingal sa kamatayan. Bagaman, ang isang grave robber ay kailangang magkaroon ng magandang stamina sa unang lugar. Mag-ingat! Biglang tumawag si Terence, nanginginig ang buong palasyo. Ang mga salita ni Terence ay lumabas dahil sa alerto sa Jade na sabi lang niya ito nang hindi namamalayan. Ngunit maliwanag na wala itong nagawa dahil nagsimulang masira ang lupa sa ilalim nila, at sa isang paraan ng ilang segundo, nahati ang buong lupa sa 2 bahagi, mabilis na gumuho patungo sa gitna. 1380. Ilang segundo na lang, pero gumuho na ang lupa sa gitna at bago pa sila makagalaw ng hakbang ay dumudulas na sila patungo sa gitna. Ang mga haliging bato ng palasyo sa ilalim ng lupa ay konektado pa rin sa bubong ng palasyo, at saka lang napagtanto ng lahat na hindi pala sila ginagamit para suportahan ang palasyo, ngunit sa totoo lang, sila ay mga kasangkapan para sa mekanismo. Sina Terence, Julian, Amara, Old Hal, Elder York, at Wilson ay nasa isang tabi, at si Akira ay nasa kabilang panig. Huli na ang sigaw ni Terence, ngunit sa kabutihang palad lahat ay may magandang reflexes, nakapit pa rin sila sa mga bahagi ng sahig na hindi nahulog. Ang sahig ay bumagsak, ngunit hindi lahat ay nahulog, na nagbibigay ng mga ibabaw para sa kanila na mahawakan. Tumingin si Terence kay Akira. Gumagamit siya ng eagle talon hook para kumapit sa gilid nang makitang handa na siya, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, si Old Hal, ang tanging hindi nakakaalam ng kung fu. Sa oras na nakita niyang nagre-react na ang lahat sa sitwasyon, wala na siyang nagawa at bumagsak kaagad. Atulong! Tumawag ang Old Hal. Sumimangot si Amara, subconsciously gustong bumitaw at iligtas si Old Hal. Nandito siya para hulihin ang mga magnanakaw na ito, at marami na ang namatay, ito na ang huli. Ano ang silbi ng misyon kung siya ay namatay din? Ngunit alam ni Terence ang tungkol sa kanyang iniisip, at hindi niya hahayaang malagay siya sa panganib ng ganoon. Mabilis siyang nagsalita, aalis ako. With that, bumitaw siya at tumalon pababa. Iniunat niya ang kanyang braso, hinawakan niya si Old Hal bago inilunsad ang kanyang sarili mula sa isa sa mga haliging bato upang bumalik sa kanyang orihinal na lugar, isang ganap na maayos na pagkilos mula simula hanggang simula.
Ito ay isang napakadaling bagay para kay Terence, ngunit hindi sapat ang karanasan ni Amara, hindi kumpiyansa si Terence na magagawa niya ito. Ang Old Hal ay bumalik mula sa kamatayan, at lubos na nagpapasalamat kay Terence. Ginawa niya ang parehong bagay bilang Akira at ginamit ang kanyang sariling kawit ng agila upang kumapit sa gilid. Salamat, Mr. Thief. Seryosong sabi ng Old Hal. Ang pagpapanatiling buhay sa iyo ay may mga gamit, bawat dagdag na tao ay isang karagdagang piraso ng karunungan. Kailangan natin ang lahat ng lakas na makukuha natin sa puntong ito, mahinang sabi ni Terence. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung hindi dahil kay Amara. Ano ito? Bakit madilim at malalim ang ilalim, parang hukay na walang kalaliman? Kumunat ang noo ni Elder York. Nag-activate ka ba ng ilang uri ng death trap? Nag-aalangan din si Terence, hindi niya matukoy kung ito ang pasukan sa tamang palasyo sa ilalim ng lupa, ngunit maliwanag na hindi nila gagamitin ang ganitong paraan upang makapasok sa libingan kapag itinatayo ito. Kamamatay lang sana ng mga normal na tao. Dagdag pa, malinaw na naramdaman niya ang isang mapanganib na presensya sa ibaba mismo ng mga ito. Ang Jade ay nagbibigay pa rin ng mga alerto. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, madali lang siyang tumalon kung nasaan sila, walang panganib at walang panganib sa kalsada pabalik. Ang tanging posibleng panganib ay nasa hukay na ito. Maaaring ito ang pasukan sa palasyo sa ilalim ng lupa, bumantong hininga si Old Hal pagkaraan ng ilang sandali, bagaman, ito ay mukhang ang maalamat na patay na libingan. Patay na libingan. Huminto si Elder York, ano ang ibig sabihin nito? Ang mga patay na libingan ay ang uri na maaari ka lamang pasukin at hindi kailanman iiwan, ganyan ang disenyo, walang labasan. Ang ganitong uri ng libingan ay itinayo mula sa labas hanggang sa loob, at kapag nakapasok ka, hindi ka na makakaalis, at makakasama lamang sa libingan para sa kawalang hanggan. Sabi ni Old Hal, na tumutulo ang kanyang malamig na pawis. Kung ito ang kaso, talagang inilagay nila ang kanilang buhay sa linya para sa isang ito. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi ba tayo makakaalis pagkatapos? Napabuntong hininga si Elder York. I don't know. This is only a legend, it's the first time I've seen a entrance like this. Ngumiti siya ng mapait. Noon din na-activate muli ang orihinal na tumigil na mekanismo, at dahan-daang umangat ang dalawang palapag ng lupa, na parang sinusubukang kumonekta muli. Masama ito, bumabawi ang mekanismo, sabi ni Terence, bumaba ba tayo o hindi? Pinag-isipan na ito ni Terence, kahit na hindi bumaba ang mga taong ito, gagawin niya mismo kahit napatay na libingan iyon, kailangan niyang subukan. Hanggat nakuha niya ang mga medikal na tala, kasama si Wilson sa tabi niya, kumpiyansa siyang may malalaman siya. Kung kailangan niya, maaari pa siyang gumamit ng mga bomba ng enerhiya upang sumabog sa mga pader na bato. Iyon ay nag-alinlangan sina Elder York at Old Hal. Parehong nakita nina Amara at Julian kung ano ang balak gawin ni Terence kung siya ay bababa, gagawin din nila. Ito ay dapat na isang patay na libingan, ngunit dapat mayroong isang paraan upang makalabas pagkatapos makapasok, nagsalita si Akira. Ang lugar lang na may kabaong ang dapat na totoong dead end, ang ibang mga lugar ay konektado sa labas. Oh, sigurado ka? Huminto ang Old Hal. Sa palagay ko. Una, si Li Juzang ay isang doktor, at ang isang doktor ay hindi magiging kasing malupit na hahayaan ang lahat ng mga manggagawang gumagawa ng kanyang libingan na mamatay kasama niya. Pagsusuri ni Akira bilang dalawa, kung ito ay talagang isang dead end na hindi ka makakalabas, kung gayon ano ang silbi ng espiritong hayop. Hindi ba iyon kailangan? Tama ka. Tumango si Old Hal. Isa rin siyang bihasang Tomb Raider, at kumpiyansa siya matapos marinig ang mga salita ni Akira. Sige, bumaba na tayo. Lilipad na Maya, mamaya kapag halos sarado na ang sahig, bitawan mo tapos lalapit kayong lahat sa akin, sabay tayong lulandag, mas ligtas. Sabi ni Terence sa kanya. Sige. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Akira. Alam niya na delikado doon at binibigyan siya ni Terence ng espesyal na pagtrato, hindi niya ito ilalagay sa panganib.
Sa pagkakataong ito, wala nang nakitang mali sina Old Hal at Elder York sa pag-aalaga ni Terence kay Akira kung kaya niyang iligtas si Old Hal, kung gayon ano ang malaking pakikitungo niya sa kaligtasan ni Akira. Kayong dalawa, yakapin mo ako mamaya kaliwat kanan at huwag mong bibitawan, sabi ni Terence kina Chester at Amara at tinawagan si Old Hal, kung ayaw mong mamatay, yakapin mo rin si Elder York hindi kanya iiwan at hahayaan kang mamatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.